Ano? Mana? So ayan po, inilipat muna natin dito yung mga biik bago natin putulan ng ngipin at saka ikapon, putulan ng buntot at saka bigyan ng vitamins para naman hindi masyadong ano, para madali natin makuha, kaya ilipat natin dito. Pagkatapos naman natin itong ano gawin sa kanila, yung ating mga gagawin ay isauli natin sa mama pig. So unahin natin yung mga babae, kasi pag babae ngipin lang, ngipin, buntot at saka ayon lang natin gagawin. So ang una natin gagawin ay puputulan natin yung kanyang ngipin. Dapat kasi putulan yung ngipin para naman hindi masakit pag dumididi sila sa kanilang mama pig. Kasi minsan pag nag-aagawan sila sa dede ng kanilang inahin, ay yung ngipin nila ay tatama sa balat ng ano, kanyang dede, kaya masakit po yun. Kaya ang gawin natin ay puputulan natin. Ngayon po pala mga kaibigan, tayo po nagputol ng pangil po sa ating mga alagang biik. At 3 days po yan. So at 3 days po dito ko sa aking backyard farm, lahat po aking ginagawa, pagbigay ng iron, vitamins, putol ng pangil, ayan, nagkakapon po sa mga alagang biik, nagputol ng buntot, at saka naglagay po ng marker po sa mga alagang biik na pwede natin gawing inahing baboy. So ngayon po mga kaibigan, ako po nag-mute sa aking sounds at saka nag-voice over na lang po ako dito, kasi po yung sigaw po ng biik kasi dyan ay sobrang malakas, baka po tayo magkaroon ng violation. So ngayon, nag-voice over lang tayo para wala pong iyak o sigaw ng biik na inyo pong maririnig. So yan po ay kuha po tayo ng ngipin, nagputol po tayo ng ngipin. And then, pagkatapos natin putulan ng ngipin po mga kaibigan, yung buntot po niya, putulan din po natin yan. Yung sa akin dito mga kaibigan, meron po akong trademark na pagputol lang kang buntot po, ayan po, sobrang ikli po talaga, nakadikit na po sa kanyang pigi po mga kaibigan. Yan po yung aking trademark po sa aking mga baboy. So alam po ng mga mga buyer kung saan po lang nabili yung biik, kasi po kapag nakita po nila yung pagputol ng buntot ay sobrang ikli po. Yan po, nagtutulog po tayo ng iron sa ating mga alagang biik. 1 ml po yung iron ng ating pong itutulog sa kanila. So ngayon po mga kaibigan, tayo po nagkakapon po sa ating mga alagang biik. So bago natin kapunin, ayan po, nagtulog po muna niya ng iron. Dapat muna mga kaibigan, yung area kung saan po tayo maghihiwa para magkapon natin mga biik, ay atin po yung linisan ng mabuti para ma-disinfect po siya. So ito po ay nasa ikatlong araw po mga kaibigan. So isang hiwa lang po bawat itlog para makalabas po yung kanyang itlog po mga yan. So nakalabas na po yung unang itlog niya. So pangalawa pong hiwa, ayan po, isang hiwa lang din. Then nakalabas na po yung pangalawang itlog. So ayan pong dalawang itlog niya mga kaibigan, nakalabas na po lahat. So malalaki po yung itlog nila, no, di ba? Kahit na nasa ikatlong araw pa lang. So bubunutin lang natin yan na parang ganyan, oh, tingnan niyo po. Ayan na, okay. So yan, binubunot lang natin ng ganyan. Hindi po yung magdudugo po mga kaibigan, kasi po elastic po yung kanilang nerve. Magsasara po yan sa loob. Habang ating pong inuunat o binibinat, sila po ay magsasara. So hindi po siya dudugo. So tingnan nyo po, wala pong dugo na lumalabas po sa ating hiwa at saka doon po sa sugat ng ating mga biik kung saan po tayo nagkapon po mga kaibigan. So yan po, atin po yung pahira ng cotton. Ayun, pagkatapos po, ayan po, dito naman tayo sa kanyang buntot. Ganun pa rin. Sobrang ikli talaga. Yan po yung aking trademark sa aking pong mga alagang biik. And then lastly po, maglagay po tayo ng Betadine antimicrobial solution po yan. So ayan po, tapos na po tayong magputol ng ngipin, magputol ng buntot, magbigay ng vitamins, at saka magkapon sa mga lalaking biik. So ayan po sila, nagpapahinga na po. Oh, yan po sila, nagpapahinga na po sila. So sa ganitong paraan po, yung mga biik po natin ay isang stress lang yung kanilang mararamdaman. Kasi sa isang araw, lahat po ay pinagsabay natin. So pagkatapos nito, wala na po. Ayan, tapos na. So, kaya pong ang kanilang pong paglaki ay hindi na po maapektuhan. Kasi wala na po silang sakit na mararanasan, kasi tapos na po silang ikapon natin. So yan po sila. Okay,
Sila po ngayon ay kasalukuyan pong nagpapahinga. Kasi stress nga sila, may sakit pa pong nararamdaman. Pero isang araw lang po yan. Pagkatapos niyan ay wala na po. Maayos na po ang kanilang mga lagay.